Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon po'y April 15, Lunes, sa third week of Easter. Sinasabi sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito na pag napupuspos ka ng Espiritu Santo at pinagpapala ng presensya ng Diyos sa iyong buhay, magiging marunong ka at makagagawa ng kamanghamanghang mga bagay. Maraming matutuwa sa iyo at marami ring hindi. Lalo na kung pakiramdam nila ay pantaka sa kanila o threat. Ito marahil ang isa sa nagtulak sa ilang kasapi ng sinagoga para sulsulan ang mga bulaang saksi, udyukan ang matatanda ng bayan at mga eskriba, at ipahamak si Esteban sa Sanedrin. Tama naman ang habla nila na sinasabi daw ni Esteban na ang templo'y gigibain ng mahal na poong Jesus Nazareno at papalitan ang kaugaliang ipinamana ni Moises. Mali nga lamang ang pagkaintindi nila sa kung ano ang ibig sabihin ng kanilang narinig. Ipapaliwanag ko lang ng kaunti yun,
Kasi hindi naman niya babaguhin yung kautusan na ipinadala ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Alam naman natin na inugat lamang niya ang espiritu ng kautusan. At yung kanyang approach ay hindi niya iwinaksi yung umiiral, kundi nag-build on siya doon sa umiiral. Kung ano ang nandoon, doon siya tumungtong. At nag-introduce ng kung ano ang talagang niloloob ng Ama. Ayun, ano? Tapos nung sabihin din niya na gigibain niya ang templo, alam din naman natin na noong Lent ay malimit itong mabanggit na ang templong sinasabi niya ay ang kanyang sariling katawan at kanya itong bubuhayin muli. Ititindig muli ang templo makalipas ang 3 araw. Ngayon naman, meron din uli siyang sinasabi sa Ebanghelyo, no? Sabi niya, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ang tinutukoy po niya yung pagpapakain sa 5,000, doon sa Tiberias. Makatawid ng lawa ng Tiberias. At hindi lamang yung tinapay na material ang nakabusog sa kanila, kundi yung natagpuan na nila ang tunay na tinapay ng buhay. At dahil dito ay natighaw na, nasagutan na ang kanilang gutom na espiritual. Siya rin ang river of flowing water, o yung bukal kung saan dumadaloy ang buhay. Ayun. Okay. Yan ho ang konteksto. Lamang hindi masyadong malinaw na yun nga ang tinutukoy, kaya yun ang pagkaintindi nila. Ngayon, ang mahalaga rito natagpuan na nila yung tinapay na nagbibigay buhay. Sa Lumang Tipan naman, natagpuan na nila yung tunay na templo ng Diyos. Ang mahal na poong Jesus Nazareno. At sa pag-akyat niya sa langit, iniwan niya sa atin ang Espiritu Santo para manahan sa atin na mga templo din ng banal na Espiritu. Okay, yun ho yung gusto ko lamang idagdag ng kaunti. Matapos yung paghahabla nila kay Esteban sa Sanhedrin, wala na po tayong narinig sa panig ni Esteban. Diba? Kung inyong napansin, hindi na siguro siya nabigyan ng pagkakataong maipagtanggol ang kanyang sarili. Yun ang mahirap doon sa proseso nila doon. Hindi masyadong nabibigyan ng due process ang akusado. Pag napagbintangan ka na, yung nagbintang sa iyo, siya na rin ang tagahatol, siya na rin ang hukom, siya na rin ang iyong jailer o tagapagparusa. Hindi na rin siguro kailangan pang mapakinggan o ibigay ni Esteban ang kanyang panig. Dahil noon pong titigan niya sila, titigan nila siya. Ano ho ang kanilang nakita? Mukha ng anghel si Esteban. Di ba? Bakit mo pa pagtatanggol ang sarili mo? Mukha ka ng anghel. Ibig sabihin, nasa pagkandili ka na o nasa proteksyon ka na ng Diyos. Sino pang makagagalaw sa iyo?
o kung galawin ka man ng kalaban, ay alam mo na i-vindicate ka ng Diyos. In fairness naman po sa mga nakaupo doon sa sinagoga, sa tingin ko po, alam nyo, nakita nilang mabuti si Esteban. They were able to really see Stephen. Bakit po? Dahil nakita niya ang mukha niya. At nakita nila doon sa mukha niya na mukha na siyang anghel. Nakita po nila. Pero kinundi na po nila ang saint bilang sinner. Mas mabigat po ang culpability nila. Bakit naman? Dahil nakita na po nila, in-overlook pa nila. Ano ho? Sa atin naman, ganun din. Alam na nating mali. Gagawin pa natin talaga. Alam na nating kasalanan. Isusuong pa natin ang ating sarili doon sa okasyon ng kasalanan. At sasabihin na, hindi ko na ho naiwasan. Ay bakit ganun tayo ka-helpless sa kasalanan? Hindi naman ho ito rocket science. Ang explanation po nito ay dahil mahina nga tayo. At sa ating kahinaan, nagiging malinaw sa ating diwa na nangangailangan tayo ng tulong ng Diyos. Kaya po nagsusugo siya ng mga tagapagpahiwatig ng kanyang presensya at pagmamahal. Ang maigsing tawag po dito, mga anghel. Yun ho kasi ang mga anghel, tagapagpahiwatig ng kanyang presensya at pagmamahal o mga mensahero niya. Sa huli maging ang kanyang bugtong na anak ay isinakripisyo niya para maging pagkain nating hindi nasisirat, nagbibigay buhay na walang hanggan. Ang tugon po ng mahal na poong Jesus Nazareno nang tanungin siya kung paano magaganap ang kalooban niya, manalig daw po sa sinugo ng Ama. Manalig sa Kanya. Sa lente po ng pananalig natin siya makikita. Pero magiging ganap lamang ito kung ang tumitingin ay may purity of heart. Ito po marahil ang wala sa mga nakaupo sa sinagoga. Kaya iba ang kanilang nakita sa kanilang tiningnan. Ito rin po ang pagsumikapan natin araw-araw. Ang makakultivate ng kadalisayan ng puso't kalooban para makita nating mabuti ang ating sarili at ang ating kapwa, hindi kung paano nakita ng mga nakaupo sa sinagoga si Esteban, kundi kung paano tayo nakikita ng mahal na poong Jesus Nazareno. Nakikita po niya ang tunay nating kalagayan, ang totoo nating pagkatao, at kung sino talaga tayo. Mga itinuring niyang sariling kapatid at kaibigan. Mahal na poong Jesus Nazareno, kalingain niyo po kami.